Best gold lane hero ngayon si Freya. Pero dapat alam mo ang mga mechanics na ito para maging effective siya sa game. Kaya naman ngayon, ang mga tips na mapapakinggan nyo ay galing kay Venti. Siya ay 10 times top global Freya na may 11,000 MMR. 700 stars din ang kanyang highest rank. Ire-reveal din natin kung ano ang magandang pang-counter kay Freya. Umpisa natin syempre sa item at emblem. Dalawa ang item at emblem na ginagamit ng mga pro sa kanya. Ito ang una kapag mabibilis ang kalaban. At ito naman ang ginagamit nila kapag ang katapat sa lane ay pumapalag din kagaya ni na Esme. Ito naman ang mga skill mechanics na dapat nyong tandaan. Una sa lahat, kailangan maaral mo kung saang wall nakakatagos ang skill 2 ni Freya. Na-extend kasi ng wall ang dash ni Freya, kaya mas mabilis mong maaabot ang mga kalaban. Maganda rin pantakas to guys, basta kabisado mo kung saang wall ka tatagos. Mahirapan yung mga kalaban na habulin ka. Kapag susugod ka sa kalaban, huwag kang mag-rekta skill 1. Pwede ka munang mag-skill 2, tapos dash para mas malayo ang maabot mo at mas mabigla ang kalaban. Effective din ang pagdadash sa wall bago tumalon para mas malayo ang maabot. Pero huwag ka muna mag-skill 1 pagka-dash mo. Huwag mong madaliin kasi magiging kapos yung talon mo. Kailangan maglakad ka muna ng konti bago ka tumalon. Kumbaga, lagyan mo ng konting delay. Next, kailangan alam nyo kung paano pahabain ang ultimate at skill 1 nyo. So pwede mo rin itong practicein pero may palatandaan yan para mas madali. Pag tumalon ka at nakalabas ng konti ang arrow ng ultimate mo or skill 1, kagaya dito nakalabas na yung arrow, makakatawid ka na dyan sa wall. Maganda to para maiwasan yung pagkauntog ng Freya mo. Laking bagay din to guys. Sa skill priority naman tayo, syempre sa una skill 2 muna ang lalagyan mo. Pero ang mas papalakasin mo ay ang iyong skill 1. Nag-i-scale kasi o mas lumalaki ang shield ni Freya habang mas mataas ang level nito. Damage lang kasi ang madadagdagan sa skill 2 mo kapag yan ang pinaprioritize mo. Pero kapag skill 1 mo ang mas pinalakas mo, bibilis ang cooldown nito tapos lalaki pa ang shield. Sa early rotation naman tayo, sa early pwede mong i-freeze or i-poke na yung kalaban kasi malaki ang chance na lamang ka dyan. Pero pag may mga turtle na, pwede ka nang mag-cut para makatulong sa kakampi. I-maximize mo ang pagka-cut para makapanggulo ng kalaban. Dito naman tayo sa mga hero na magpapahirap sa kanya. Umpisa na natin sa mga gold lane heroes. Kasi gold lane, etong si Freya. Una na dyan ay etong si Guinevere. Kapag nagka-cut yung kalaban nyo na Guinevere, pwede mo itong i-poke para hindi na siya makapanggulo ng kalaban. At sa pa-skill 1 mo sa kanya, kayang-kaya mo na siyang i-take down lalo na sa early game. Kumbaga mapipigilan mo ang early game power spike ni Freya kapag Guinevere ang gamit mo. At matindi pa yung crowd control niya kaya mahihirapan yung Freya. Kung naka 5 man naman kayo, pwede kayong gumamit ng high sustain, high crowd control hero kagaya ni Ruby. Hindi mo nga lang siya kayang i-1v1 pero sa tulong ng mga kakampi mo dahil sa iyong crowd control, kayang-kaya niya yan. Kung marksman naman ang gusto mo talaga, isa sa mga pwedeng option mo ay etong si Granger. Hindi ka rin sobrang mahihirapan kay Freya sa laning kasi mabilis gumalaw si Granger at masakit ang burst. Hindi counter ni Granger si Freya, pero hindi ka niya sobrang mapapahirapan sa lane. Next, sa XP lane naman tayo, magandang pangtapat kay Freya ay etong si Phoebus. Dahil unlimited dash niya si Freya, unlimited din ang passive ni Phoebus. Kaya maka-crowd control mo si Freya. Hindi mo man siya kayang labanan ng 1v1, as long as naka-crowd control mo itong hero nito, may hirapan na yan. Hindi rin basta-basta matitake-down ni Freya si Fredrin. Isa sa mga option ay etong si Sora. Mataas ang burst damage at crowd control ng hero na ito, kaya sasakit din ang ulo ni Freya dito kay Sora. Sa mga jungler naman, mahirapan talaga yung mga assassin kalaban si Freya. Kaya ang tanging pag-asa mo ay yung mga utility hero kagaya ni Fredrin na may pang-hold sa kanya. Sa mga rumor naman tayo, nandyan si Gatot. Makunat si Gatot against physical damage. Kaya hindi agad-agad siya mati-takedown. Tapos meron pa siyang taunt at crowd control gamit ang ulti. Or pwede ka rin gumamit ng mga hard crowd control kagaya ni Katja. Siyempre kung may pang-hold kayo na roamer, kailangan meron kayong burst damage na mage. Mahina kasi ngayon si Freya sa mga burst damage. At isa sa mga magpapasakit ng ulo nyo ay etong si Kadita. Kasi mabilis na nga, mahirap habulin, tapos ang sakit pa ng damage. So yun, kung may pang-hold naman kayo na hero kagaya ni Nakadja, pwede kayong gumamit ng Lunox para ma-burst down agad yung kalaban.
So yun, malakas si Freya ngayon. Kung hindi nyo gagamitin, iban nyo na lang. Sabi nga ng D-Wise. Ban Freya, legit. Ban Freya. Kung hindi sila magpe-Freya, iba nila yung Freya. So yan, kung may natutunan kayo, i-follow nyo na si Venti. Malupit to guys kasi 3 hero niya yung napatap global niya na may 10,000 MMR. Yun lamang for this video. Maraming salamat sa panonood and to God be the glory.